Good afternoon mga ka-sniper. So for today's video, ayan si ka-sniper click. So 30,101 kilometer na yung kanyang natakbo. Thank you Lord. So ngayon ay gagawa tayo ng DIY para sa kanyang fuel filter. So papalitan na natin yung kanyang fuel filter. So ngayon pa lang natin papalitan yung fuel filter ni ka-sniper click sa 30,101 kilometer. Okay. So, buksan natin. Ayun yung laman ng aking compartment. Yung gloves, yung ating rehistro o RCR. Dapat always updated po ang inyong ORCR. Huwag kayo magpapapaso. Dahil importante po yan. So, additional safety tips din po. Para hindi kayo magbayad ng unregistered vehicle, magbabayad kayo ng 10,000 plus 2,000 do sa NB file something. Kung hindi ako nagkakamali, paki-correct. So, ito na yung ating fuel tank. Kaya gagamit tayo ng screw. Yung apat na yan, tatanggalin natin gamit yung ating screw. So, lagay ko muna dito yung basahan natin. So, ito yung ating mga gagamitin. Meron tayong screw. Meron din tayo dito ng multipurpose na grease o grasa. Tapos meron tayo syempre yung genuine parts ng Honda. So mas maganda yung mga original parts ng Honda ang gagamitin nyo. So ito yung kanyang number. So ayan, nakikita nyo ba? So ito yung seal para dun sa ating fuel filter mamaya. So ito naman yung dust seal. So ayan, mabilis na video lang to. Gusto ko lang din ma-share kung paano mag-DIY. Subukan natin. So, ito meron din tayong ito na yung pinaka-fuel filter natin para sa Honda Click 125i version 2. So, meron din tayong basahan para just in case kung madumi, yung loob mamaya ay pupunasan natin. O pag may tumagas na gasolina, mapupunasan natin. At the same time, nag-set tayo dito ng table para may patong natin dito kung ano yung mga dapat ipatong. May tissue rin tayo para just in case kung kailangan natin magpunas na mabilis at diretso tapon, meron tayo. So mag-gloves din tayo, sniper. So yan muna ka-sniper, then babalikan ko kayo later, mag-gloves muna tayo. Alright, so screw natin to ka-sniper, yung apat na screw na yan, tatanggalin natin. Meron tayo screwdriver dito. So ayan, para matanggal yan, syempre gagamitan na screwdriver yung screw. Then make sure tabi nyo yung mga screw para hindi mawala. So dito ko na lang ilalagay yung sa atin para hindi siya mawala sa loob ng ating compartment. Apat yan. Yung kaninang apat na pinakita ko sa inyo. So if ever na madumi yung loob ng inyong fuel tank cover, pwede nyo punasan muna para at least hindi pumasok yung mga alikabok at kung ano man dumi ang nandun, no? So yan, sana naririnig nyo ako, naka-noise cancellation na tayo pero medyo maingay dito sa lugar namin ngayong oras. So, ito na yung nakatulong, itong ating DIY para sa inyong mga ka-sniper. Kaya nag-gloves na rin tayo. So yan, ating dahan-dahanin tanggalin. Step by step kung paano po tayo mag-DIY ng ating fuel filter. So, ulitin ko, 30,101 kilometer po yung tinakbo ni ka-sniper kung papalitan natin yung kanyang fuel filter. Alright, so ito, nakuha na natin yung apat na screw. Nasa loob ng compartment, ito po islant nyo lang ito pa ganito. Then makukuha nyo na. Okay. So, after that, medyo malinis pa naman pero mas maganda punasan na rin natin. So, ayan, meron tayong basahan. Ayan, para mas maganda, malinis, no? Pinanasan na natin. Ayan, punas-punas lang. Para mamaya, tuloy-tuloy lang gagawin natin sa pagkalas ng ating fuel sensor tsaka yung hose niya papunta din sa fuel pump. Natanggalin natin ngayon yun. So, kakalasin naman natin kung upuan ito. Dahil hindi natin makakalas to nang ito'y nakakabit. Hilahin kasi natin yan pag ganyan. Okay, kukuha lang tayo ng tools para kalasin itong ating compartment at yung upuan.
Alright, so nakakuha na tayo ng tools. Size nito ay 10mm. Ayan. 10mm. So alisin natin to 10mm, 10mm, 10mm. Apat yan. Then yung sa upuan ng ating motor. Yung pinaka-compartment niya. Unahin muna natin to 10mm to. Okay. So kung nakikita niyo dyan, ganito muna. Para sure. So, bilis. So, kung naluwagan nyo, pwede nyo ng kamay para sumunod. Okay. So, take time lang tayo. Huwag natin mamadali para wala tayong makalimutan na step by step. So, ayan, natanggalan natin yung isa. At yan, sa loob na ng compartment ko rin nilalagay. So, another one. Ayan. So, tatlo yan eh. So, tatlong 10mm na screw sa loob ng ating compartment. Ayan, dalawa na, natanggal natin. Dali natin yung ikatlo, nasa loob. Ayan. So, tanggal na natin. Alright, so nakikita niya, alisin natin mamaya ito pinaka-upuan dito. Compartment. Step by step yan ang ating pagpapalit o dito sa fuel filter. Alright, so natanggal na tatlo. Angat natin ito ngayon. Simulan natin yung mas na nakaipit. Ay, yung kable. Kable pala ito ng serum source. Nakakuha siya. Yan. Kasi may lock dito. May lock na. Buksan natin ang upuan. Kasi natin itong mga naka-tape dito. Kasi tinipan ko ito nung tayo ay nag-DIY. Engine bay cleaning tayo. Lagyan ko siya ng mga tape. So para protektado yung ating fuel, sensor, at yung ating hose para sa fuel. Fuel pump. So, okay. Ingat lang natin ito ng konti. Dahil mamaya matatanggal naman natin to later. Kapag siya ay naalis na natin yung kanyang mga screw. Tapos tayo para sa talaga ang saka yun. Okay. Isa natin yung sensor. Ito. Bunas. Lagyan din natin siya ng tissue. Para pasukan ng mga alikat. Ayan, nakabalot. After that, proceed tayo sa next step. Nasa natin sa right. Dito naman tayo, angatin nyo muna to. Pagkaangat, dalawang ko angat. Ito, dalawang lang to angatin nyo. Papalit sa kabila. Alay. Oh! Ayun. Kita niya, nakaangat na. So, pag nakaangat na yan, nakaangat na to, pwede nyo na hilahin. Yun. Nasa natin ito. Ingatan nyo, baka may pumasok dito mga to. Medyo ito importante. Bunas tayo, linis. Tayo tissue. Yan natin. Naamoy ko yung kasi. So, ganyan. Lagay ko muna dito sa side. Para safety. Bakit naman siya.
So, next step. Nakapit pa, palibasa. Lang natin ito tatanggalin. Okay. Last one. So, ayan. Umalis na natin. May nakalagay diyang up para yun yung sa taas. O kaya magkabaliktaran pero huwag yung paganito. So, ayan. Nasan lang natin to. So, ito na yung fuel filter na genuine parts na galing sa Honda. Binili natin siya. So, kasama yung O-ring. Nasa 400 plus to. May discount kasi ako eh. So, sabihin mo lang 500. Tapos, yung dalawang O-ring nasa 500 pag original din. 1,000 yung pag original yung gagamitin nyo. So, buksan natin. Buksan natin. Gamitin na natin yung lagayan. So, ito ay pang Honda Click version 2. Huwag kaya maglalagay ng pang version 3 dahil baka hindi kasya. So, pang version 2 kasya yan. So, lalagay natin yung O-ring dito sa loob. Kaya kung makikita nyo, ayan yung ating fuel filter para sa ating version 2. Okay, so tingnan muna natin yung alisin natin na lumang fuel filter. Alright. So, ito, hawakan nyo lang dito, dahan-dahan. Gamit tayo tissue para protektado. Ayan. So, dito sa part na to, dahan-dahan nyo angat. Ayan. Okay, so pag naramdaman yung umangat naman na siya, ay matatanggal na natin yan. Ayan, no? Medyo kinalawang na kung makikita nyo sa loob niya. Tinanggal talaga natin para malinisan ko na rin yung part na yan. So, ayan yung ating... So, ang pwesto niya, huwag nyo kakalimutan, ito yung nakaturo dito sa bandang 5 o'clock ang orasan. So, ganyan, 6 o'clock, diba? Dito, 5 o'clock. So, technique dyan, para maalis nyo, dahan-dahan, ay tagilid natin. O, sungkitin natin ng ating kamay, yung fuel filter. So, ito yung fuel filter. Mas maganda kung meron kayong flat screw para masungkit na. Kasi kasya para, ayan, may tutupit. So, ingatan nyo na malagyan ng mga rebaba yung loob ng inyong gas tank dahil para hindi maka-apekto sa ating motor. So, may dahan-dahan ng hila para kasi maiwan yan. Yan yung ating fuel filter na 30,000 kilometer na yung tinakbo. So, ayan, pag nahila na natin kung dahan-dahan, dahan-dahan na, huwag yung bibigla eh. So, basta iangat nyo lang muna siya. Tapos, hanggang sa maangat natin unti-unti. Yan, talagang napakadumi na. Buti talagang naisipan na natin palitan dahil ring makaano na siya sa performance ng ating motor. So, okay. So, ito kasi yung trabaho niya, siya nag-filter ng mga dumi sa ating gas patungo sa ating fuel pump. So, pihit ulit. Nakuha na natin fuel filter, pihit. Yung orientation niya. Yun, ito yung floater natin na tinatawag. Para malaman natin kung gaano kadami yung ating gas. Makikita nyo yan, naalis yan lang. So, dalawa yan, yung isa nando sa loob. Kaya gagamit tayo ng panukta.
para sungkitin doon sa kabila. Para maalis yung lock. Yun. So, pag naalis na yung lock, ihitin nyo na. Then, tanggal na yung luma nating fuel filter na pagkadumi na. Halos gari na, parang lumot na. So, paalitin na talaga. Tanggalin natin yung lumang o-ring. Isa na rin natin. Isa muna natin yung ating tank. Talagang pinalawang na. Dahan-dahan. Baka pumasok sa loob. Kinalawang. Kaya yun sa inyo, agapan nyo na hanggat maaari. Malabas ang bumas para hindi pumunta sa ating tank. Sa pagkakabit naman ng ating fuel filter, dapat ito ay naka-align dito, gaya kanina. So ayan, ganun lang din. Shoot nyo lang yung o-ring sa loob. Make sure na nandun yung o-ring. Then after that, lalagotok yan. Yun, pag narinig nyo na yun, pumasok na yung lock nya. So may isa pa yan, dapat mag-lock din yung isa. Wait natin ha. Yun, so dalawa dapat sila. Nakalock na kung makikita nyo dyan. Alright, so naka-align dito. Kagaya ng tinanggal natin kanina, kung makikita nyo yung isang original from stock, ay nakalapat din talaga to. Dahil yan talaga yung pang Honda Click version 2 natin. Genuine na air filter. So sa pagbabalik natin dito, napunasan naman na natin to. Ay bago natin siya ibalik, kakabit na natin yung o-ring. So kung makikita nyo difference, luma after 30 km, 30,100 km, ayan ang itsura. Yan, ito na yung bago. Napakalaki ng difference. So ngayon, abit natin yung o-ring na bago. Kuhanin natin yung o-ring na bago. Alright, so unahin natin yung dust seal. Ito yung pinakabit dun sa bandang taas para pagka ilalak na natin siya. Ayan. So nakita nyo naman kanina yung number niya. Kaya pagka order kaya mas maganda sa kasa mismo. Alright. So huwag niyong tipirin yung mga motor nyo dahil for safety, tayo rin naman sumasakay dun sa ating mga motor. So para ipasok yung o-ring, dito nyo padaanin. Ang harap niya nakaganyan. So dahan-dahan, ganyan. Tapos dito nyo siya ilalagay sa part na to. Dito sa upper part. Yan. Yan nyo siyang nakaangat dyan. Okay. So nakaangat dito. Na yan. Ayan. Make sure siya. Okay. Ayan, nakalagay na. Nang ayos, make sure niya nakalapat. Dapat nyo na. After that, pag nakalapat na, isunod nyo na yung ating o-ring. O-ring fuel pump. Sana natin. So kung order kayo muli, saka kayo mag-order. Plastic pa lang para yung quality. So ngayon, para saan ito ikakamit? Same lang, dito nyo rin padaanin. Yan, para lang kayo nag-games nung magsasabit lang. So then after that, lagay nyo dyan, i-fit nyo ang maganda. Hindi siya doon nilalagay, dito siya ikakamit muna. Yan, pag nakapwesto na siya, make sure nyo nakalapat silang dalawa. Tapos ganyan yung orientation nila. Saka natin ito lalagyan ng grasa. Ito yung multipurpose na grease. Para saan nga ba yung multipurpose na grease? Para hindi kalawangin at para mas smooth natin na ipasok yung o-ring. No? Punasan lang natin ng konti pa. Sure.
So, ganyan. Alright. So, after that, so natin yung multipurpose grease. Kulay ng multipurpose grease ay kulay dilaw or gold. Multipurpose grease. Kailangan natin na. Konti lang naman ang gagamitin natin. Multipurpose grease. Okay, paano? Paano ibabalik? So, dapat ito ay nakapwesto ulit dito. Ayan, unahin yung floater, dahan-dahan. Tapos, isunod nyo na to. Pag naipasok nyo na yung floater, ganun kasi yung floater, ganun yan. Para ma-monitor nyo yung dami ng ating gasolina sa loob ng tank, no? So, ayan, dahan-dahan. Talagang take time lang sa pagbabalik. Then, sunod nyo na to. Yan, yung ano ng floater. Sunod nyo ngayon, dahan-dahan lang. Yes. Yan na, yung floater, nasa loob na yan. Sunod nyo ngayon to. E pag naipasok nyo na yan, sunod nyo na yung filter. Ayan, dahan-dahan. Tandaan, laging nakatutok to dito sa 5 o'clock. So, pag nakapasok na, push natin ng konti. Then, make sure ito ay nakalapat pa. Nakalapat tong o-ring nyo dito. Basta. Kaya, maglalagay tayo ng multipurpose grease sa paligid. Multipurpose grease, huwag diretso sa o-ring. Yan sa paligid. Ingatan, huwag ka ilalagay dyan. Sa paligid lang. Then after that, nalagay na tayo multipurpose grease. Nakalapat na to dito. Nakaayos na yung floater. I-align nyo sa 5 o'clock. Dahan-dahan. So, dahan-dahan. After nyan, gitna nyo, sentro nyo. Ayan. So, kung makikita nyo, naka-align na 5 o'clock. Pwesto nyo na ngayon to. Pwesto nyo na ito. Saka ito. Gagamitin natin. Make sure lagi nasa up yan. Yan. Naka-up. Gamit tayo ng konting pwersa dito. Tandahan. Yun. Nararamdaman niya yan. Dapat lumapat siya ng ayos para walang pagas-gas natin. Alright, so flashlight natin para makita natin kung nakalapat ba talaga. So, dito pa lang naman, makikita nyo na kung lumapat siya talaga. Dahil, pag lumapat na yung ating gas seal, kita nyo dito. So, wala tayong taghahak ng camera. So, ayan. At least natuloy natin yung video. Lapat na siya. Kasi make sure nyo na nakalapat. Bago natin siya ilapat, ito na gagawin. Then after that, ito na. Kita nyo yung nagkakakalas nyo niyang kanina. Ganon din kakapit. So, ganyan. Alright. Nakalagay
niya dyan, up, tapos ito may mark kung makikita niyo. Screw. Huwag niyo muna higpitan. Lagay niyo muna lahat. Ilagay. Kung ano yung pagkakasunod, mas maganda, tinandaan niyo rin yung pattern ng screw. After that, saka natin siya higpitan pagka lahat ay nakalagay na. So, ayan. Lapat niyo lang muna. Maganda. Lapat. Okay. Tapos ang paglalagay niya. Tapos dito, taas, balik sa baba, para balanse. After that, dito balik sa baba. Tapos dito, nakikita na. So, yun ulit yung paras. Is, no? Tapos para mas pantay yung pag-sit natin pag natin sa ating public eye. So, ayan. First time lang natin itong ginawa. Yung naman ay nakatulong naman sa inyo. Kahit medyo maingay kanina, at least makita nyo naman kung paano yung process natin. So, tayo nito. Perfect. At bibiglain. Paikis. Pantay. Paikis. Dito naman sa kabila. Dahan-dahan. Dahan-dahan na. Mamaya natin sila higpitan naman. Pag siya'y nakalak na. Okay. 1, 2, 3. Okay, good. Ito. 1, 2, 3. Goods. Ito. 1, 2, 3. Goods. 1, 2, 3. Goods. Okay. So far, so good. Flashlight, double checking. Ayan, lapat na yung SIM natin. Kita ko naman dito. Makikita nyo rin yan. Pagka personal lang kayong gumagawa mismo dun para sa motor niya. Pasok yung isa niya. Una niya ito ipasok. Ito mo natin. Malinis natin ang lahat yun. Okay. So, goods. Direct naman yan doon sa o-ring na kulay. Ano? Diretso nyo lang straight. And then, push nyo, push. And after that, lock nyo ito. Hindi na yung may hilaw. Once na nailak nyo. Kanina nga, nung tatanggalin natin, napakahirap dito. So, okay na tong part na to. Then after that, balik tayo dito. So, fuel sensor. Kakabit na natin yung kanya fuel sensor. So, may mga kable yan dito. Inipan ko, baka may alikabok para siya pag gantong pagkaka-resto niyan, mga kaswento. Make sure nyo nakatapat. Padiretso, naka-align na maayos. Dun sa kanya push. Para hindi mag-error sa dashboard natin. Yun itong pindot eh. Nasang ko na ng konti. So, okay, kung makikita nyo, nakakabit na. Nakabit na siya. Pinas, malinis na rin. Laking tulong yung fish. Done. After that, pwede na natin tanggalin itong basahan natin dito. Ang ganda niyan, start muna natin bago natin sa takpan. Tatakbuhin nyo muna para kasi makita natin kung may check engine na o yung dapat tayo. Alright, so yun, tumunog. Kita nga, mag-regya, tumunog. Tutunog yan sa unang bukas nyo dahil inambis natin yung sensor, pinalik natin sila. Then, makita nyo dito, wala naman check engine.
Okay, goods naman. Fuel consumption natin ay nasa 50.6, napakatipid. Ito naman susunod nating vlog, papalitan natin yung panel. Unboxing muna natin yung mga pantanggal natin dito sa clearance tsaka sa screw niya. So 50.9, napakatipid talaga ng ating sniper click. Napakadami pa ng fuel filter yan. Observe natin, then bigyan ko kayo ng feedback nang pinalta natin na yung fuel filter niya. So battery 12.2. Okay, 6. Okay. Hintayin natin. Kasi higop knowledge siya ng gas. Nakita nyo, 1 bar tayo. So, sinadya ko talaga yung 1 bar dahil kung puno yan, full tank yan. Kagaya na lagi natin ginagawa, full tank, napakahirap magpalit, tatagas-tagas yan dyan. So, mas maganda, i-1 bar nyo. Then, saka nyo gawin tong DIY na ganito. So, muli, ayan yung ating mga ginamit ng o-ring. So, ito yung mga luma. Don't forget to like, share, and subscribe para ma-make sure. Observe ko muna. Then, magkakarga ako ng 3 liters na gasolina. Meron tayong binili. So, alright mga ka-sniper, ito. Meron tayong gasolina dito, 3 liters. Sasali natin, titignan natin kung yung sensor natin ay tataas. Kanina kasi makita nyo, 1 bar siya, di ba? Dapat tataas siya para properly working yung ating sensor. Tsaka yung floater, di ba? Kung tama yung pagkakabit natin, gagana siya. So, dapat yung ating fuel gauge ay tumaas. Meron tayo ditong 2.5 pala to, 2.5 dahil yung 500 ml sinalin nga pala kay Click na nung binili natin siya. Okay, buksan natin. So, gagamit lang tayo dito ng ating DIY na imbudo. So, hindi na kailangan gumastos, mag-DIY kayo ng imbudo. So, yung makikita nyo, sa soft drinks, saktong-sakto dyan. After that, kuha tayo ng ang cover muna natin dito. So, hindi siya matuluan eh, feather. So, para hindi na kayo babayad sa kasa ng 500 sa fuel filter change. Gawin nyo na lang, parang kaya niya. So, sali na natin. Goods pa naman to, goods. So, kita nyo ba yan? Sinasali natin. Okay. Tingnan natin kung yung 2.5 liters ay ilang bar. Kung ilang bar to. At sinali natin. Saka kakabit natin siya, makita natin kung may leak doon sa ating o-ring. Yan, that's it. Makikita nyo na agad. Kaya maganda pag nag-DIY kayo ng ganito. Additional tip yan, para makakuha ng tip. Bumili na rin kayo ng gas. Kaya agad tayo masubukan nyo na sa bahay pa lamang. Kung may leak or goods. Kung magpupull tank na to ah. Parang pa lang 2.5. 2.5 ano to. Dahan tayo. 2.5 liters. Okay. So, ayan. Nasali na natin. Dahan-dahan, takpan natin. Make sure nakikita nyo ito. Itagas na konti. Pinasa natin dito. Ayan, alisin na natin yung ating imbudo sa DIY. Okay, so tatakpan natin ngayon. So, pagkatarin ngayon, ilas tayo. Dito pa lang, makikita na kung tama pa yung ginawa natin. Dahil, gawin natin. Makikita na dito. So, wala naman naglilik sa awa ng Diyos. Thank you, Lord. Dahil nakalapat yung ating o-ring at saka yung dust seal. Kakalugin nyo pa. Mas maganda, kalagkalagin nyo. Ayan, kalagkalagin natin. So, kung siya ay nailik, kinalgahan na natin siya ng kulang-kulang 3 liters. May possible na sumirit na yan dyan sa gilid. Dahil ayun yung oil seal, oh. Kitang-kita naman. Goods. Thank you, Lord, talaga. So, pray din kayo mas maganda. Then, after that, so, pasa na yung una nating test. Ayan, oh. Goods, goods, goods. Tingnan naman natin dito sa ating panel. Kanina, 1 bar yan, di ba? Buksan natin. Loading.
Okay, thank you Lord. So 1 bar, naging 4 bar na siya. So ayan, kalagin pa natin. Para sure. Okay. So ito na. So far, thank you Lord. Success yung ating fuel filter DIY start. Alright. Good. Don't forget to like, share, and subscribe. The Sniper.